Mahusay sa pagtapos ng Chapter 2. Ngayon naman, sisimulan natin ang topic ng family planning sa Chapter 3. Sa usapin naman ng family, mahalagang maging bukas ang ating isipan tungkol sa usaping sex. Una, ang pag-uusap tungkol sa sex at family planning ay importante para sa kalusugan ng mga magulang, pati na rin ng mga anak at ng buong pamilya. Ikalawa, mahalagang maintindihan natin na may iba't ibang uri ng family planning methods. Artificial man o natural. May mga family planning methods na hiyang at angkop sa inyong mga pangangailangan. Gamit ang flip chart uli, ipakita natin ang ilan sa mga modern family planning methods na pwedeng gamitin at gawin kung hindi pa kayo handang dagdagan ang bilang ng mga anak ninyo. Gaya po ng nakikita nyo sa larawan, may mga iba't ibang uri ng family planning methods na pwede nyong pagpilian, depende kung anong swak sa inyo. May mga artificial, may mga natural methods. Gamit ang larawan sa flip chart, pwede nating itanong ano sa mga family planning methods ang nangayon nyo lang narinig. Kung hindi pa natin alam ang lahat, normal lang po ito. Ang mahalaga, bukas ang iyong isipan at handang matuto para sa mga inaalagaan natin. Sa family planning, mahalagang maintindihan na hindi lang ito para sa mga may karelasyon o mag-asawa. Ang mga taong walang karelasyon, maaari rin itong i-avail upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi planadong pagbubuntis. Makakatulong din ang paggamit ng kondom para maiwasan ang mga sexually transmitted infections o ang mga sakit na nahahawa sa pakikipagtalik gaya ng tulo o HIV. Bakit mahalagang pag-usapan ang family planning? Dahil mas magiging maunlad ang pamilyang planado dahil sa kayang paghandaan ang mga gastusin. Kapag nagpaplano ng pamilya, mas mataas ang tsansa na gagaan ang buhay natin. Libre po ang mga family planning methods sa health centers. Kailangan lang kumonsulta kayo sa health centers para mapag-usapan kasama ng healthcare workers ang mga method na puwede at swak sa inyong pangangailangan.